Nandito ako sa harapan niya at pinasadahan niya ako ng tingin simula ulo hanggang paa. Nakaramdam ako ng tensyon kaya hindi ako makatingin ng maayos. Inumin mo to. Napatingin naman ako dito sa baso na hawak niya na iniabot sa akin. Nag-alangan pa akong kunin ito hindi dahil sa hindi ako umiinom ng alak dahil sa probinsya namin. Kapag walang gagawin, ito ang libangan ng iba at minsan napapainom rin ako sa mga kaibigan ko. Iba lang talaga ang pakiramdam ko ngayon. Ayaw mo? Kunot noong tanong nito sa akin dahil nakatingin lang ako sa baso na hawak nito. Hindi. Iinumin ko. Pakiramdam ko parang pinagpawisan ako agad dahil sa klase ng pagkakatingin nito sa akin kaya kinuha ko ito at inilapit sa bibig ko. Huwag kang magtitira. Muling anya at ininom nito ang basong hawak niya na may alak habang nakatingin sa akin. Nahandahan ko itong ininom. Matapang ito at gumuhit agad ito sa lalamunan ko pababa sa sikmura. Pero masarap ang lasa nito, hindi nakakasuka. Akala ko ay isang shot lang iyon ngunit muli siyang nagsalin sa basong inubos ko na ang laman. Nang salina niya ito ay may hinalo pa siyang ibang alak dito. Muli ay inabot sa akin at kinuha ko naman ito. Matapos ko itong ubusin at ilapag ang baso ay napaiktad ako nang hatakin niya ang kamay ko at muntikan pa akong masubsob sa kanya. You are my new woman. Now. Bulong nito sa tanga ko at nalanghap ko ang pinaghalong amoy ng alak at mabangong hininga nito. Ewan ko ba pero may kakaibang kiliti na bumalot sa pagkatao ko. Naramdaman ko ang paghima sa braso ko paakyat sa leeg ko, papunta sa labi ko at daliri niya. Napapikit ako at parang may kung anong naramdaman ako sa katawan ko. Pinadaanan ng daliri niya ang gilid ng labi ko habang isang kamay naman ito ay humapit sa bewang ko. Bumaba ang kamay nito papunta sa balakang ko at kasabay noon ay ang pag-angat niya ng isang hita ko sa bewang niya. Tinanggal niya ang bag na nasa balikat ko at inihulog lang sa sahig ito. Nilapit pa ng husto ang katawan niya sa akin. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit tila parang gusto ng katawan kong ginagawa niya? First time ko ito pero bakit ganoon? Lasing na ba ako agad? Napasingap ako nang humimas ang kamay nito sa hita ko, pataas sa loob ng suot ko. Nakahawak ang kamay ko dito sa balikat ni Mr. Cuevas. Napapapikit ako sa bawat haplos nito. Umaba ka na at puntahan mo si Manang Susan. Dito ay natigilan ako na magsalita ito at ilayo ako sa kanya. May kung anong damdamin ang tumutol sa akin na parang ayokong matigil iyon. Naguguluhan na napatingin ako dito ngunit wala ako nakitang kahit na anong reaksyon sa mukha nito. Parang nahihiya tuloy ako dahil dito. Patagong kinagat ko ang labi ko at tumango dito. My God, ano nangyari sa akin? Bakit parang ayoko pa atang umalis doon sa kanya? Ano ba itong nararamdaman ko? Ganito ba talaga ang pakiramdam ng ginagawa ng lalaki at babae? Dahil minsan nang naikwento sa kanya ni Sheila ang pakiramdam daw kapag nakikipagtalik. Ipinilig ko ang ulo ko dahil sa isipin na iyon at lumabas na ako ng pinto. Pakiramdam ko nangihina ang tuhod ko habang bumababa sa hagdan. Kaya huminga muna ako ng malalim, saka ako nagpatuloy bumaba. Sa paikot-ikot ko sa bahay ay sa wakas nakita ko ang kitchen. Naabutan ko ang isang matanda at isang babae. Busy sila sa pag-aasikaso sa pagkain. Hello po. Nahihiyang tawag pansin ko dito dahil nga sa may mga ginagawa. Samantalang nangangatog pa rin ang tuhod ko hanggang ngayon. Meron po ba kayong kape? Napaangat naman ang mukha ng matanda at ngumiting bigla. Samantala, yung isang babae ay nakasimangot sa akin at tinuloy ang ginagawa nito. Ikaw ba si Kate? Nakangiting tanong nito. Tumango naman ako at tumayo rin ito mula sa kinaupan at inaya na akong maupo. Magkakape ka? Baka hindi ka pa kumakain. Nag-aalalang tanong nito sa akin. Ay naku, gusto niya magkape Manang Susan, hayaan mo siya. Masungit na sabi nitong babae. Napatingin naman ako dito at nakita ko kung paano siya simangutan ni Manang Susan. Siya pala yung sinasabi ni Mr. Cuevas. Saan ka pupunta? Dito ka lang muna at samahan mo si Kate sa kanyang kwarto. Sita nito sa babae na nakairap sa akin. Nakaramdam naman ako ng inis dito dahil sa inaasal niya. Pagpasensyahan mo na si Rosita. Nalulungkot pa kasi iyan dahil wala na si Ma'am Hana dito. Naging close kasi niya ito. Kwento nito habang nagtitimpla ng kape. Ayos lang ho. Sagot ko lang dahil parang kainisan niya ang paglagi ko sa bahay na ito. Tahimik na inabot ko ang kape at napapikit ako habang dahan-dahan na hinihigop ito. Bigla naman pumasok sa balintataw ko ang gwapong imahe ni Mr. Cuevas. Yung mata niya na kapag tumingin ka ay parang napapaso ka.
May pino siyang balbas at bigote na bumagay sa mukha niya. Sa tingin ko ay matanda siya sa akin. Bakit kahit ang seryoso at nakakatakot niyang tumingin ay ang gwapo niya pa rin? Kate, ilang taon ka na pala? Napaangat ang balikat ko dahil sa tanong ni Manang Susan sa akin at naiinis ako sa sarili dahil bakit ganito ang nararamdaman ko para sa lalaking bumili sa akin. Pasensya na po, may iniisip lang po ako. 20 anyos na po ako. Ngiting sagot ko dito. Ang bata mo pa pala. Si Hana naman ay nasa 25. Napatango ako at na-curious magtanong dito. Wala po bang pamilya si Mr. Cuevas? Kasi bakit kailangan niya magpalit-palit ng mga babae? Natigilan naman sa paghihiwa ito at tiningnan ako. Binata pa si Sir Clyde. Sa edad na 28 ay wala pa talaga siyang planong mag-asawa dahil puro pagpapayaman lamang ang gusto niya. Sobra-sobra na kung tutuusin ngunit ayokong manghimasok. Napaisip ako bigla sa sinabi nito. Clyde pala ang pangalan niya at matanda pala ng 8 taon ito sa akin. Pero bakit kaya ayaw na lang niya mag-asawa? Tapos ka na ba magkape? Magpapahinga na kasi ako. Napalingon naman kami ni Manang Susan dito kay Rosita na nakapagpalit na ng pantulog nito. Tiningnan ko ang kape. May laman pa ito kaya inubos ko na agad. Tapos na po ako. Tumayo na ako sa menyas kay Manang Susan na aalis na. Nauna namang naglakad sa Rosita sa akin kaya sinundan ko lang ito. Umakyat kami muli ngunit sa pangalawang palapag lang. Napatingala pa ako sa itaas at iniisip na baka nandoon pa si Mr. Cuevas. Dito ang magiging kwarto mo. Dating sila dito ni Ma'am Hana. Ngayon hindi na dahil may kapalit na siya at ikaw iyon. Parang galit ito habang nagsasalita. Pinabayaan ko na lang ito dahil ayoko siyang patulan. Ang ganda niya, di ba? Napalingon ako dito at napatingin sa sinasabi nito. Nakita ko ang isang picture frame na hawak nito at inabot sa akin. Kinuha ko ito at tiningnan. Tama nga siya, maganda nga ito at parang artista. Ganyan kagaganda ang mga kinukuha ni Sir Cuevas. Napaangat naman ang kilay ko dito dahil parang iba ang dating ng pagkakasabi nito sa akin. Masasabi kong magaling pumili si Mr. Cuevas, katulad ng pagpili niya sa akin. Nakangiting sagot ko dito at nakita kong bigla itong sumimangot at kinuha agad ang picture. Binalik niya muli ito sa ibabaw ng cabinet ngunit lumapit ako at kinuha muli ang picture na iyon. Siguro, ilagay mo na yan sa ibang lugar dahil soon, ang picture ko naman ang ilalagay ko. Matamis ang ngiting wika ko sa kanya at natuwa ko sa itsura nito. Baka akala niya hindi ako marunong magmaldita. Baka wala pang isang buwan wala ka na dito. Baka nga 1 linggo lang itagal mo dito kaya huwag kang masyadong magsaya. Nakataas ang kilay at iniwan na ako. Napaupo naman ako sa kama dahil sa sinabi ni Rosita. Ayoko sana itong patulan kaso nakakainis at ramdam ko na ayaw niya sa akin. Mas magandang ayawan niya ako agad nang sa ganoon ay makauwi na ako sa amin. Pero paano naman yun kung pagsasawaan na niya ako? Napabuntong hininga ako dahil sa naisip at pumasok sa isip ko ang mga magulang. Kaya naman naalala ko ang bag dahil nandoon ang cellphone ko. Lumabas agad ako ng pinto at umakyat sa 3 palapag. Umahangos na pinihit ko ang seradura ngunit bumukas na ito. Sumalubong agad sa akin ang malamlam na mata nito at tila nagulat pa ito pagkakita sa akin. What? Kunot noong tanong nito sa akin kaya napalunok naman ako ng laway dahil sa pagkakatitig nito sa akin. Yung bag ko, kukunin ko lang. Nautal na sagot ko dahil lumapit ito sa akin. Hinawakan niya akong bigla sa braso at isinandal sa pader. Napapikit ako dahil medyo masakit ang pagtama ng likod ko. Lumapit ang mukha niya sa akin at nalanghap ko na naman ang nakababaliw nitong mabangong hininga. Mr. Cuevas, usal ko. Clyde, sabi niya at pumulupot ang isa nitong braso sa bewang ko at pakiramdam ko ay may ilang boltahe ng kuryente ang kumalat sa buong katawan ko. Bahagyang naitula ko siya dahil sa 2 kamay ko na nakalapat sa dibdib niya upang hindi tuluyang maglapat ng hustong aming mukha. Tinagilid ko ang mukha ko dahil halos kahibla na lang ang lapit ng mga labi namin. Aalis ako. Kung iniisip mong tumakas, huwag mo nang gawin dahil wala ka na magagawa at magsasayang ka lang ng oras. Matapos iyon ay tinanggal na nito ang braso sa bewang ko at iniwan akong nakatulala. Nangihinang nilingon ko ang bag at dahan-dahan na lumapit upang kunin ito. Tinanggal ko naman sa isipan ang nangyari at tinawagan ko na lang ang magulang. Hello? Sagot ko agad dahil narinig ko ang boses ng ama at ina ko pati na rin ang mga kapatid ko. Inday, ikaw na ba yan? Bakit ngayon ka lang tumawag? Hindi na kami makatulog dito dahil ilang araw ka nang walang tawag. Biglang nalungkot ako dahil hindi daw sila makatulog doon at ilang araw na raw ako walang tawag sa kanila. Biglang namiss ko ang mga magulang ko. Pigil ang luhang umiti ako dahil narinig ko ang boses ng ama ko. Pasensya na po pa.
Nasira po kasi ang cellphone ko pero okay na. Kumusta naman kayo? Tanong ko sa kanila. Okay lang kami. Ang mama ni Sheila panay ang tanong dito dahil hindi rin tumatawag sa Sheila. Okay lang po kami ni Sheila dito, Papa. Maayos naman po ang trabaho dito. Mababait po ang mga amo namin. Pagsasinungaling ko na maganda ang trabaho namin, pero ang hindi nila alam na naging magulo ang naging kapalaran namin dito ng aking kaibigan. Sasabihin na lang daw niya ito at napatakip ako ng bibig dahil sa bigla akong naiiyak dahil sa tanong ng ama ko kung kumain na ba ako. Talagang napaka maalalahanin nilang mga magulang. Sabi ko na lang na tapos na akong kumain at kung sila ay kumain na rin ba. Nagpaalam na rin ako dahil sa mga kasinungalingan ng mga sinasabi ko sa magulang ko. Okay, tawag ka na lang ulit. Sabi pa nito bago patayin ang cellphone at napayuko ako sa lamesa at doon umiyak. Ano na lang ang magiging damdamin ng mga magulang ko kapag nalaman nila ang totoong nangyari sa amin. Nang mahimas-himasan na ako ay lumabas na ako at nagtuloy sa kwarto ko at nakita ko sa tabi ng lamesa na may pagkain. Iha, dinala na kita ng pagkain. Baka pagod ka kaya dinala ko na lang dito. Doon ko lang napansin na nandoon pala sa manang Susan at inaayos ang sapin ng kama. Salamat po. Huwag niyo na po iyan ayusin. Ako na lang po. Magpahinga na po kayo. Ani ko dito at lumapit ako sa kanya. Sandali. Umiyak ka? Nakatingin ito sa mga mata ko at yumuko ako at inilapag ang bag sa gilid ng higaan. Namimiss ko lang ang mga magulang ko. Nakausap ko kasi sila kanina. Sagot ko at naupo sa gilid ng kama. Ganun ba? Sige, kumain ka na at pagkatapos ay magpahinga ka na. Baka bukas pa umuwi si Clyde. Paalam na nito at hindi na ako nagtanong pa kung saan nagpunta si Mr. Cuevas. Kumain ako dahil gutom na talaga ako. Matapos iyo'y nagpahinga na ako at saglit na naglinis ng katawan. Saka ako naalala na wala pala akong damit. Nakatapos lang ako ng towel at naisip na buksan ang ilang cabinet na nandito. Ilang peraso lang ang nakita ko dito. Isang kulay pula na bestida at nang tingnan ko ito ay sobrang iksi at napaka-sexy nito kapag isinuot mo ito. V-type kasi ang harapan niya at ganoon din sa likod nito. Lagpas lang ng konti sa pagkababae ko. Hindi kaya kabagan ako nito? Parang wala din akong suot nito. Ngunit wala akong magawa dahil wala ding panty kaya sinuot ko na lang at tumiga na sa kama. Ibinalot ko ng kumot ang katawan ko upang hindi lamigin. Matagal bago ako dinalaw ng antok at nakailang ikot pa ako sa higaan bago nakatulog. Hanggang sa hindi ko alam kung nananaginip ba ako na may humahalik sa paanan ko. Nakikiliti at nakakaramdam ako ng kakaibang init. Umakyat ang mainit na labi nito paakyat sa katawan ko. Napaungol ako. Pagmulat ko ng mata si Mr. Cuevas ang nasa ibabaw ko at wala na itong suot na damit. Hindi ako nakapagsalita nang bigla niya akong buhatin at pumasok sa isang pintuan. Dito rin mismo sa loob ng kwarto ko kaya nagtataka ako dahil hindi ko iyon napansin. Isang kwarto ang nakita ko na medyo madilim kaya hindi ko gaano makita ang loob nito. Maingat na inilapag ako sa malaking kama. Napatitig ako sa kanya at doon ko lang napansin na wala na rin pala itong saplot sa ibaba. Hindi ko malaman kung saan ako titingin dahil sa aking nakita. Mabuti na lang at lumapit na ito sa akin at tinitigan ako nito. Napapikit ako at dahil sa kakaibang pagkakatitig nito sa akin. Hindi ko alam kung ano ba itong nararamdaman ko ngayon habang pinong hinahalik-halikan ni Clyde ang leeg ko. Kate? Dahan-dahan ako napamulat at hinanap ang tumatawag sa akin. Sa manang Susan at may dalang pagkain sa tray. Dinala na kita dito ng pagkain dahil alas 10 na ng umaga. Ngunit tulog pa kayo. Nagtaka naman ako sa sinabi ni Manang Susan at napatingin lang ako dito. Ngayon ko lang na napansin na nandoon na ulit ako sa kwarto ko. Bumangon ako pero biglang napangiwi dahil sa biglang pagkirot sa pagitan ng hita ko. Sandali, may masakit ba sa'yo, Iya? Nag-aalalang lumapit ito at dinama agad ang noo ko. Naku po, mainit ka. Sandali, bakit ka nilagnat? Hindi naman ako makasagot at napayuko na lang at napansin ko na iba na ang suot kong damit. T-shirt na puti ito at malaki. Naisip ko na kay Clyde itong damit. Wala pa naman sa Clyde dito, maagang umalis. Sandali tatawagan ko siya para... Huwag na ho. Baka po may paracetamol na lang kayo. Sabi ko na lang dahil nahihiya akong ipaalam pa nito kay Clyde. Hindi ko rin naman alam kung bakit bigla akong nilagnat. Siya, sige, sandali. Kukuha ako. Inumin mo muna itong gatas para pagpawisan ka. Napatango naman ako dito at lumabas na si Manang Susan. Inabot ko ang baso ng gatas ngunit bigla akong napahiga ulit dahil sa sobrang kirot.
Dahan-dahan kong inalis ang kumot na nakatakip sa ibaba ko at nagulat ako dahil ang daming dugo sa ilalim ng puwetan ko. Kaya para akong nahilo bigla dahil sa dugong nakita ko. Ito na, Kate. Diyos ko po, ano nangyari sa iyo? Bata ka. Rosita, dali! Halika dito, tawagin mo sa Alex, madali ka! Natataranta at nagsisisigaw na si Manang Susan. Tulala lang ako at hindi makapagsalita. Hanggang sa naririnig ko na lang na nagkakagulo na ang 3 tao dito. Binalot nila ang kalahating katawan ko ng kumot dahil puno ng dugo ang hita ko. Isinakay nila ako sa kotse habang hawak ni Manang Susan ang kamay ko. Naalala ko bigla sa katauhan ni Manang Susan ang mama ko. Hanggang sa nakaramdam ng pamimigat ng mata at napapikit na ako. Hindi ko na alam kung ano ang sumunod na nangyari sa akin sa pagdala sa akin sa ospital. Okay na po siya. Huwag na po kayo mag-alala. Kailangan lang po na painumin niyo siya ng gamot sa tamang oras upang nang sa ganoon ay madaling maghilom ang sugat niya. Dilat na ang mata ko at narinig ko ang usapan ni Manang Susan pati na ang doktor na kausap nito. Inilibot ko ang paningin at tanging sila lang ang nandoon. Sa gilid ko'y may lamesa na puno ng masustansya na prutas. Salamat at gising ka na. Kamusta na pakiramdam mo? Gusto mo bang kumain? Napapangiti naman ako kay Manang Susan dahil sa pag-aalala nito sa akin at inabot ang kamay ko. Dinala sa pisngi ko. Maraming salamat po. Bukal sa loob na wika ko na ikinangiti dito. Wala pa po ba si Mr. Cuevas? Tanong ko dito. Wala siya pero tinawagan namin siya. Ngunit hindi siya makontak. Hayaan mo na at baka busy iyon. Saka mabutit okay ka na. Napatango na lang ako at nagpaalam si Manang Susan na bibili ng mga gamot ko. Tumango ako at lumingon sa may bintana. Nagulat ako na biglang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Clyde. Clyde? Sigaw na isipan ko pero hindi ko pinahalata na natuwa ako makita ito sa kabila ng ginawa nito sa akin kagabi. Hindi ko alam kung galit ba ito o nag-aalala sa akin dahil sa nag-iba ang aura nito. Lumapit ito sa akin at gumala ang paningin sa paligid. Are you okay? Seryoso na tanong nito at kinuha ang upuan at nilapitan ako sa higaan ko. I'm sorry. Napatitig ako kay Clyde kahit nakayuko ito nang sabihin iyon. Naramdaman ko ang katotohanan sa sinabi niya. Nakatitig ako sa kamay ko na may dextrose na nakakabit. Sumunod ang hindi ko inaasahan na paghawak at mahinang pagpisil nito sa kamay ko. Natanggal sa pagkakabotones ang coat nito at hindi sinasadya na nakita ko ang baril na nakasuksok sa tagiliran nito. Nandiyan ka na pala, sir? Napalingon kami pareho sa pagdating ni Manang Susan. Biglang tumayo si Clyde at inayos ang suot niya. Namulsa ito at tiningnan ako ng seryoso. Bagay na ipinagtaka ko dahil sa pag-iiba na ekspresyon ng mukha nito ngayon. Binayaran ko na lahat ng bill dito. Maaari ka na raw lumabas bukas. Sa Manang Susan na bahala sa'yo. Matapos yun ay umalis na agad ito na walang paalam. Napayuko na lang ako. Halika, kumain ka na para makainom ka na ng gamot. Huwag mo nang pansinin si Clyde. Ganoon talaga siya. Laging seryoso. Masasanay ka na lang. Nakangiting inilapag ni Manang Susan ang pagkain at gamot na dala nito. Napatango na lang ako habang nakatingin sa pinto kung saan lumabas si Clyde. Nagbabaka sakali na bumalik ito, ngunit talagang wala na ito. Manang Susan, ano nga po palang sabi ng doktor tungkol sa akin? Maya-maya'y tanong ko habang inaayos nila ang dala na gamit dito sa ospital upang makauwi na ako. Yun ba? May konting napunit kasi nung ginamit ka ni Sir Clyde. Pero hindi naman ganoong kalaki kaya hindi na tinahi. Makukuha daw sa gamot iyon. Nasugatan lang siya ng konti at nag-bleeding ka na naman ng gusto pero normal lang daw iyon. Kaya huwag ka na mag-alala. Nakangiting paliwanag ni Manang Susan sa akin na para bang sanay na siya sa ganoong pangyayari dahil sa casual na paliwanag nito. Ganun po ba lahat ng mga nagiging babae ni Mr. Cuevas? Tanong ko pa muli at humarap si Manang Susan sa akin. Ikaw pa lang naman. Dahil simula noon pa ay wala namang nangyari na ganito. Kaya nagulat talaga ako at natakot na rin sa iyo. Baka kung ano mangyari sa iyo. Nagtataka man ay napaisip na lang ako. Bakit kaya nagkasugat ako? Ganun ba talaga iyon? Hindi kaya dahil sa ano? Natigil ako sa pag-iisip ng maalala ang ibaba ni Clyde na nakatayo sa harapan ko na nakahubot-tubad at kitang-kita ko ang pagkalalaki nito na tayong-tayo. Halika na, Kate. Napataas bigla ang balikat ko sa gulat dahil sa pag-iisip kanina. Napatango na lang ako at lumabas na sila ng kwarto. Tahimik kami sa biyahe at nakatulog ako dahil sa malamig sa loob ng kotse.
Pagdating namin sa mansyon, nakarinig ako ng tawanan ng mga babae habang papasok sila ni Manang Susan sa loob ng bahay. Kate, natutulog ka na ba? Napabangon ako at napatingin sa may pinto at bumukas ito. Pumasok si Manang Susan. Iha, pinapababa ka ni Sir Clyde. Nais ka daw niya makita at makausap kaya pinapunta niya ako dito. Nagtataka man ay tumango ako. Nagsuklay lang ako sandali ng buhok at tumingin sa salamin. Sunod ko ang roba na medyo makapal dahil mukhang malamig doon. Dahil nakabestida lang ako na puti at hindi na ako nag-abala pa na magsuot ng bra dahil hindi naman bakat. Pagdating ko doon ay nakita ko ang papalapit sa akin na si Rosita na may dalang tray na wala ng laman. Bala ko sanang batiin ito ngunit nakasimangot ito sa akin at nilagpasan lang ako. Hinayaan ko na lang ito at nagpunta na doon sa lamesa kung saan mga nakaupo sila. Nag-aalangan pa ako lumapit dito. Napalingon sa akin yung babae kanina na nakita ko at ramdam ko agad na hindi ako nito gusto. Mas umusog pa ito ng gusto sa tabi ni Mr. Cuevas. Clyde, pasensya na, Mr. Cuevas pala. Nakataas ang kilay na nilungon ako muli ng babae. Bakit Clyde lang ang tawag mo sa kanya? Wala kang galang. Malakas ang boses na sita nito. Hindi naman agad ako nakapagsalita hanggang sa lumungon si Clyde sa akin at inabot ang kamay ko at hinatak palapit sa kanya. Lumipad ka sa kabilang upuan. Nanlaki naman ang mata nitong si Hana nang utusan siya ni Clyde na lumipad sa kabilang bakante na upuan. Ang sama ng tingin niya sa akin habang nagdadabog na lumipat sa kabila. Ngayon ko naalala na siya yung babae sa picture frame. Hawak pa rin ni Clyde ang kamay ko habang umupo ako sa upuan. Nakatingin naman si Hana sa kamay namin at umirap na ibinaling ang paningin sa iba. Binitawan na ni Clyde ang kamay ko at hinarap nito ang katabing lalaki. Boss, mamaya dadalhin ng mga deliver sa atin mula sa probinsya sa Visayas. Mga alas 12 ng gabi ang daong ng barko. Narinig ko sabi ng lalaki na naka-jacket na balbasarado. Katabi nito yung isang lalaki na nakilala ko na si Anthony. Ipunin mo mga tauhan bago maghahating gabi, Anthony. Kayo na muna mag-asikaso. Magagawin ako sa maghapon na ito. Napansin ko ang pagtataka sa mga mata ng dalawang lalaki. Lalo na si Anthony. Sabay na napatango na lang silang dalawa. Kamusta ang pakiramdam mo? Nagulat pa ako na bahagya dahil sa tanong nito sa akin habang humihigop ito ng kape. Ayos na ako. Sagot ko at naiilang na ibinaling sa juice na nasa lamesa ang mga mata ko dahil hindi ko kayang salubungin ang mga mata nito. Wala naman akong narinig na sagot mula dito kaya natahimik na lang ako. Narinig kong palatak ni Hana at tumayo. Naglakad-lakad ito sa gilid ng swimming pool. Naisip ko rin tumayo at sundan ito dahil busy naman sa pakikipag-usap si Clyde sa mga kausap niya. Nakatalikod itong si Hana sa akin at lakas loob na binati ko ito. Hi! Lumangon ito at akala ko pa ingingitian niya ako pero nagkamali ako. Talagang ayaw nito sa akin. Ako nga pala si Did you think na gusto kitang makilala? Mataas ang boses na sagot nito. Ay, nakikipagkilala lang naman sa iyo eh. Akala ko pa naman kahit papaano kakausapin niya ako. Bahala nga siya. Naku, pasalamat siya at wala akong sumud na tarayan din siya. Inis na naglakad ito at nagulat ako nang sagiin niya ako ng malakas at dahilan para mahulog ako sa tubig. Napasigaw ako dahil sa sobrang lamig ng tubig. Masamang tiningnan ko si Hana habang nakangisi ito. Napalingon ako kay Clyde na paparating na ngayon dito at malalaki ang hakbang na nakarating siya agad. Tiningnan niya si Hana, kasunod sa akin naman ito bumaling. I'm so sorry, hindi ko sinasadya, Clyde. Natalisod ako at sinungaling. Ang kapal mo! Tinulak mo ako kaya ako nahulog. Gigil na sagot ko at hinahampas ko ang tubig para tamaan siya dahil nanginginig ang katawan ko sa galit sa kanya. What the? Umuwi ka na, Hana. Malamig ang boses na utos ni Clyde dito. Naniniwala ka sa babae na yan, ha? I said leave! Sigaw ni Clyde. Tagagal sa akin natatayuan si Hana, gayon din ako dahil sa nakaramdam din ako ng takot dahil sa tono ng boses nito. Umalis si Hana na mapula ang mga mata at tinapunan pa ako ng matalim na tingin. Come on. Dahan-dahan na inabot ko ang kamay nito. Mabuti at marunong naman akong lumangoy. Kaso sobrang lamig ng tubig at kagagaling ko lang sa ospital. Malakas na hinatak nito ang kamay ko at pagkasampa ng paa ko sa semento ay agad nitong binuhat ang katawan ko. Tula lang napatingin na lang ako sa seryoso nitong mukha at napayuko. Ipinasok niya ako sa loob ng bahay at hindi nito alintana ang basang katawan ko na nababasa na rin siya. Ay Diyos ko po, Kate! Bakit basa ka? Kagagaling mo lang sa ospital.
Nag-aalalang salubong ni Manang Susan sa amin bago ako iakyat ni Clyde. Ihanda niyo ang damit niya para makapagpalit siya agad. Malamig ang boses na utos ni Clyde. Naramdaman ko na humakbang na si Clyde at dinig na dinig ko ang tibok ng puso nito. Pati ang mga bisig nito na matitigas. Ang malapad na dibdib nito na parang kay sarap lang na nandito lang ako palagi. Dahan-dahang inilapag ako nito sa higaan at tinanggal ang pagkakabuhol ng roba na suot ko. Pinigilan ko naman ito dahil naiilang akong bigla. Ngunit inalis dito ang kamay ko at pinagpatuloy ang ginagawa. Lihim na napakagatlabi ako. Sir, ito na ho. Ako na po Iwan mo na lang dyan. Ako na bahala. Natigilan ako, gayon din si Manang Susan na napatango na lang at lumabas na ng kwarto. Maingat na tinanggal nito ang roba at inihulog lang nito sa sahig. Mas lalo akong gininaw nang mawala na ang roba at naramdaman ko ang pagkabuhay ng dibdib ko. Napatingin doon si Clyde ngunit nagbawi agad ito ng tingin at dahan-dahan na inangat ang laylayan ng bestida ko. Doon ay napatayo na ako na ikinagulat niya. Ako nila magpapalit. Nautal na sabi ko dahil iba ang nararamdaman ko. Nakatayo lang ito sa harapan ko na nakapamulsa habang pinapanood ako. Bala ko sanang mamili tayo ng mga susuotin mo at bigyan ka ng pera para makapagpadala ka sa mga magulang mo. Ngunit mukhang hindi pa mabuti ang kalagayan mo. Napaawang ang bibig ko dahil sa sinabi nito at saka lang ako natauhan ng buksan na nito ang pinto palabas. Sige na, umalis tayo ngayon, kaya ko. Sige na. Pakiusap ko sa kanya dahil na-excite ako na lalabas akong kasama siya at kung tama ang narinig ko ibibigyan niya ako ng pera para makapagpadala ko sa mga magulang ko. Hihintayin kita sa ibaba. Pagkasabi niya noon ay napangiti ako ng malawak at napahiga muli sa higaan. Tumayo naman akong bigla at nagtatakbo na nagpunta sa banyo upang maligo. Baliwala na sa akin na galing ako sa ospital. Excited na kinuha ko yung damit na isunod ko noong magpunta ako dito at nagmamadali na inayos ang sarili. Naglagay ng konting face powder at manipis na lipstick na kulay pula na nakita ko dito sa maliit na cabinet na may salamin. Matapos yun ay napapangiting umalis na ako sa salamin at tinungo na ang pintuan. Pagbaba ko ng hagdan, hinanap agad ng mata ko si Clyde, ngunit wala ito doon. Nakababa na ako at nilibot ang paligid ngunit wala ito doon. Nalungkot ako dahil wala ito kahit saan ako magpunta. Kate, nandyan ka pala. Umalis bigla si Sir Clyde. Wala siyang sinabi pero nakita ko na nagmamadali siya. Baka may importante siyang pupuntahan. Hindi ako sumagot at napaupo na lang sa sofa dahil sa lungkot. Excited pa naman ako lumabas at makasama ito tapos ganoon na lang bigla siyang aalis. Nasa ang hustisya doon? Nagayos pa ako at nagmadali tapos wala siya. Umalis na si Manang at nagtungo sa kusina. Pinili ko na lang na umakyat sa kwarto at itulog na lang itong nararamdaman ko. Nakatulog naman agad ako dahil sa lungkot na naramdaman. Nagising ako at nakaramdam ng gutom. Napansin ko na madilim na sa paligid. Kinapa ko ang cellphone sa lamesa at tinignan ko kung anong oras na. 10:00 pasado na ng gabi. Tumayo na ako upang bumaba para kumain dahil talagang gutom na ako. Sobra. Pagbaba ay tahimik na at madilim na, tanging maliit na ilaw na lang na nagmumula sa kusina ang may ilaw. Dahan-dahan akong naglakad upang hindi makalikha ng ingay dahil baka magising ang mga tulog na. Nasilip ko sa bintana mula dito sa kinatatayuan ko na wala ang ibang kotse doon sa labas. Malamang hindi pa umuuwi hanggang ngayon si Clyde. Hindi kaya dahil ito sa pinag-usapan nila ng mga lalaki kanina? Pero sabi niya hindi siya pupunta at isa pa'y 12:00 pa iyon. Ininit ko ang pagkain na nasa ref at naupo muna. Matapos iyon ay nagsimula na akong kumain. Nasa kalagitnaan na ako ng pagkain nang makarinig ng ugong ng sakyan. Nagmamadali akong kumain at halos mabulunan pa ako para lang hindi ako abutan ni Clyde na kumakain sa ganitong oras ng gabi. Hinuhugasan ko ang pinagkainan ko nang pumasok si Clyde dito. Nagsalubong pa ang mata namin at nakita ko sa seryoso niyang mata ang pagkagulat na makita ako. Ngunit agad din itong nawala at nagtuloy-tuloy sa ref. Kumuha ng tubig at parang uhaw na inubos dito ang isang bote ng tubig ng mineral. Nilapag lang nito ang lagayan sa lamesa at umalis na parang walang tao dito. Di man lang ako pinansin. Tinapos ko na lang ang ginagawa ko at nagpa siyang umakyat at itulog na lang ang nararamdaman. Bago pa ako pumasok sa pinto ay nilingon ko pa ang pinto kung saan doon natutulog si Clyde. Tulog na kaya siya? Mukhang wala siya sa mood. Nagising ako dahil nakarinig ako ng malalakas na boses na tila galit ito. Doon ko lang napansin na bukas pala ang bintana ko. Tumayo ako at napayakap sa sarili dahil sa pag-ihip ng hangin. Bala ko na sanang isarado ang bintana na makarinig ako ng ilang putok.
Napatakip ako sa dalawang tenga ko hanggang sa sundan pa ito ng dalawang magkakasunod na putok. Tila ba galit na galit ito. Matapos yun ay natahimik na at doon lang ako nakahinga. Kabadong dahan-dahan ako sumilip sa labas at doon sa ibaba ay nakita ko ang dalawang lalaking nakahandusay sa damuhan at duguan ng mga ito. Magkatulong na binuhat ito ni Anthony kasamang isa pang lalaki ang mga iyon. Napakapit ako sa bibig at iniwasan na makagawa ng ingay ngunit naramdaman ata ni Clyde na may nakamasid sa kanila kaya nagtama ang mga mata namin. Hawak nito ang baril na kasalukuyan na pinupunasan na niya ito ng puting tela. Tumakbo ako agad papunta sa higaan dahil sa takot. Talaga palang kaya niyang pumatay. Akala ko baka mali lang si Carmina sa sinabi niya pero bakit ganoon? Iba ang naramdaman ko noong mga nakaraang araw.